Editorial ni Benji Alejandro. Mga kaabante, pumirma po ang Pilipinas sa tinatawag na Pax Silica Alliance, isang bagong samahan ng 13 bansa na pinangunahan po ng Amerika. Abay, sa papel maganda ang layunin, palakasin ang supply chain ng semiconductors industry at mineral o yung mga tinatawag na critical minerals at bawasan ang sobrang pag-asa sa China at magtayo ng tinatawag na Economic Security Zone sa Clark na magiging AI-driven hub ng industriya. At ito ang tinatawag po naman na Pax Silica Alliance. Yung Clark ko dyan naman sa Pampanga. Pero habang maganda po ang pangako ng trabaho, teknolohiya at mas matibay na ekonomiya, abay dapat po nating itanong, kaninong interes ang nangingibabaw? Kung ang alliance ang nakaposisyon bilang estratehiya ng Amerika laban sa China, baka maging larangan lang po tayo ng kanilang tunggalian. Pangalawa, handa ba ang ating istruktura at pamahalaan para sa ganitong kalaking proyekto? Ang 4,000 hektaryang zona o lupa ay nangangailangan ng malinaw na regulasyon, sapat na kuryente at mga sanay o na-trained na workforce. Hindi pwedeng puro pangako lang. Totoo mga kaabante, may oportunidad. Pwedeng maging sentro ang Pilipinas ng high-tech manufacturing sa Asia at makakuha ng mas malaking boses sa pandaigdigang ekonomiya. Pero may panganib din mga kaabante. Baka tayo'y maging dependent sa mga dayuhang pamumuhunan. At kung hindi maayos po ang pamamahala, baka mauwi po ito sa environmental degradation at dagdag na utang pa. Ang Pax Silica Alliance ay parang dalawang talim ng espada o ng itak o ng tabak. Maaari po itong magdala ng pag-unlad, pero maaari din magpalalim ng ating pagiging dependent ally. Kaya ang hamon sa gobyerno, siguraduhin ang pakinabang ay para sa mga Pilipino, hindi po para sa mga dayuhan. Walang atrasan.